Magandang araw mga kaninang. For today's video nga po ay maganda ang panahon ngayon. Kaya eto kami ng aking inaanak nagkakape sa terrace habang siya'y nagpapainit. Black coffee nga pala ang aking iniinom. O mga kaninang, sabay-sabay tayong umigop ng mainit na kape. Sumama nga po pala si Lola Get sa pagbaba ko kasi sabi ko mag-vlog nga po pala ako. At ayan, habang siya'y nag-aayos ng kanyang pananim na sitaw, minamarites ko siya. Tingnan mo ang reaksyon niya. O diba napapatawa din siya? Kitang-kita mo naman yung suot niya, paboritong kulay pala namin iyon. Galing pa nga po pala yan ng Italy kasama sa package ni Ate Diday. Tignan mo naman yung brand, Gucci. O mga kaninang, baka i-search nyo pa ito sa Shopee. Ay nako, imitation lang po iyon. Ayan nga, lumabas na kami sa bahay. At ang una ko nga ginawa ay in-exercise ko muna itong aking inaanak. Kitang-kita mo nga at walang kaligalig-galig itong aking inaanak dahil ito nga yung gusto niya. Laro-laro siya at ginagalaw ang mga katawan niya. Aba ay parang boxing laro. Kasama din po natin itong si Kamarites na si Michelle. Dito nga pala siya nagwawali sa gilid ng bahay. Lagi niya nga sinasabi na nahihiya siya pero ngingiti naman sa camera. At dahil nga namimiss niyo lagi si Lola Gets, bumalik na rin kami sa kanya. May pasipa pa po ang ninang nyo dahil naman pangat tingnan pag may Mountain Dew. Nahanda nga pala ni Lola Gets ang kanyang pananim na sitaw. Dahil nga po naniniwala siya sa kasabihang pag may tinanim may aanihin. Kaya nga ang buto na itatanim mo ngayon ay magbubunga pagdating ng panahon. Lagi mo lang iisipin na ang lahat ng bagay ay pinaghihirapan bago makamit ang tagumpay. Huwag ka lang mainip at magmadali sa mga proseso. Darating din ang panahon mo. O diba, naging seryoso ang ninang mo pero lahat ng iyon ay totoo. Mabalik nga po pala tayo dito sa ating video. Dumating nga pala diyan ang aming kapitbahay na si Ate Geraldine. Malayo pa nga lang siya sa bahay ay nagkwekwento na agad. O diba, may morning blessing na naman kay Lola Gets. Sabi kasi niya kapag nakakapagmarites daw siya, lumalakas yung katawan niya. Makikita mo din dyan si Kamarites na napatigil sa pagwawalis dahil nga dumating itong si Ate Geraldine. Dito nga ay nagsimula na ang kanilang kwentuhan. Hindi ko na nga pala ikwekwento sa inyo mga kaninang kung anong napag-usapan nila. Pero sure po ako 3 pangalan yung narinig ko kanina. Joke lang po. Maya-maya nga po ay dumating na din itong si Kuya Rexon. Palaway nga pala itong aking inaanak para kontra sa gahoy. Suplagahoy. At habang nga ako'y nagvi-video, tinumot si Rachel Ann at nagpapakit pa sa camera. Sabi nga pala ni Lola Gets yung concern niya tungkol sa street light na nasa harap ng bahay namin. Hindi kasi ito gumagana. Medyo matagal-tagal na rin nung nakita namin itong umilaw. Ito namang si Ate Geraldine nabitin ata sa pagmamarites at bumalik pa. Tingnan mo naman at kanya-kanya silang mustrahan. Sabi na nga ba at kapag walang moves ay walang kagana-gana ang pagkakwento. Pagkaalis nga ni Ate Geraldine, umupo pa si Kuya Rexon dun sa tabi ng inay para malapit-lapit ang maritesan. Laban na naman ito si Lola Get sa kanyang mga kwento. Kaya nga sabi ko pagkatapos wag muna siyang iinom at baka siya'y mapasma. Naman ipapakita ko naman sa inyo yung palayan na nakikita nyo lagi sa video ko sa unahan ng bahay. Pagmasdan nyo mabuti kung gaano kalawak ito. Sabi nga ni Lola Gets, videohan ko daw po yung dumadaan. Lahat nga pala ng natatanaw nyo dito sa palayan, hindi amin yan. May-ari nga po pala niyan ay ang Tio Simeon Maranan. Sana all.
Dumayo naman po kami sa may kalsada para mag-video. Gamit ko pa din po pala diyan yung selfie stick tripod. Huwag nyo namang husgahan din yung buhok ko dahil hindi pa ako nakakasuklay niyan. Sa paglalakad po pala namin, nakita ko ng malapitan itong violet na bulaklak ni Lola Gets. Napakaganda talaga niyang tingnan dahil sa paborito ko nga itong kulay. Lalo na pag nasisikatan siya ng araw, sobrang ganda. Nang matapos nga si Lola Gets sa kanyang mga pananim, eto at sinalansan naman niya yung mga kahoy na pinapatuyo niya. Maya-maya nga ay dumating aring si katamad natin na si Hana. Malapit na nga pala niyang iwan ang Pilipinas. Malulungkot kami na maigi pag siya'y umalis na. By the way, ineng, size 37 yung size ng paa ko ha. Dito nga ay nilalambing ni Hana ang kanyang lola at sinasabing wag munang umiyak dahil malayo pa ang alis niya. Alam niyo naman, pag nandito po si Hana, hindi mawawala ang maritesan. Siyempre, sharing your thoughts, your emotions, your comments, your recommendations sa lahat ng bagay. Parang brainstorming na din. After nga ng aming session, pumasok muna kaming dalawa sa bahay. Papadedehin ko nga muna itong aking inaanak dahil siya'y gutom na at inaantok na. Sumunod na nga din itong dalawa sa akin at dito nga ay pinagpatuloy namin yung session number 2 namin. O diba kung titingnan nyo parang tatlong mag-iina na haling sa maritesan? Habang nga kami nagmamaritesan ito't nakatulog na ang aking inaanak. Ito na yung pagkakataon ko para makapag-edit ng vlog. Ipapakita ko naman sa inyo itong dati kong ginagamit na cellphone stand. Tingnan mo at dinikit ko na nga lamang iyan dahil sa nasira na yan. Maya-maya nga ay umuwi na si Chanel at si Hana. Dinala na nga pala itong bike na binigay ni Aya. Nagpatulong nga pala siya kay Ian para maibaba ito. At yan, nung bumaba na ay umalis na sila. Fast forward, naligo na nga pala ako niyan at ngayon nga pala ay mag-preprint naman ako ng invitation. Printer nga pala ang una kong nilabas. Maya-maya nga ay yung laptop naman at saka mga ink. 4 na kulay nga pala yon, isang cyan, isang magenta, isang black, at isang yellow. Andyan din yung charger ng laptop. Inuna ko na nga po palang i-edit yung envelope niya. Gumagawa nga pala ako mga kaninang ng personalized envelope invitation. Tsaka mga invitation mapa-birthday, mapa-christening at kasalman yan. Mga pala yung mga sample invitation na nagawa ko. Yung iba nagpapa-personalize talaga ng design, yung iba naman may pinapagayang design. Ito din naman yung sample ng wedding invitation. Nga pala mga kaninang ako din yung gumawa ng sarili kong wedding invitation. From layouting and printing. Ito namang aking ginagawa ay para sa pinsan ko. First birthday at christening niya nga pala sa March 9. Sinet up ko na nga pala yung laptop at printer dahil mag-preprint na ako. Huwag nyo nang pansinin mga kaninang yung buhok ko kasi hindi naman talaga ako nagsusuklay pagkatapos maligo. Kadalasan bago ko muna i-print lahat, nag-preprint muna ako ng isa para matingnan kung tama ba yung mga details. Pag alam kong okay na, i-preprint ko naman yung remaining na kulang na envelope. 30 pieces pala ang print ko na ganyan. Habang nag-preprint ay kumain muna kami. Sunod ko namang in-layout ay yung pinaka main invitation. Habang busy nga ako sa paggagawa, si Lola Gets muna ang nag-alaga dito kay Utoy. Eto nga pala yung print ko ngayon. Beatrice Gale nga pala ang pangalan niya at sa Puerto Galera ang first birthday at christening niya. Kodak photo paper nga pala ang gamit ko dyan. Katulad nga ng envelope, nag-preprint muna ako ng isa para i-check kung tama yung mga details at kung maganda yung layout niya. Medyo mabagal nga ang pagpiprint niyan dahil naka-high quality siya. And this is the final result. Actually, 8 pieces siya. Nalaglag lang yung isa sa baba. Pinakuha ko pa nga yan kay Ethel.
Kada page nga po pala ay may 4 na invitation. Kinahaponan naman ay nakapag-upload na ako ng vlog number 5. Mga ilang minuto nga ay pinanood na din ni Hana at ng Lola Gets ang aking vlog. At ito nga ang kanilang mga reactions. At dito nga nilalaro ni Ethel ang aking inaanak. Pero yung inaanak ko wala sa mood. Kaya pala nandito si Ethel ay magpapaprint ng reading materials for grade 3 pupils. Nisingil ko nga siya ng 10 pesos per page. Sabi niya wala daw siyang pera, utang muna daw. Sabi ko magpakyut na lang siya, bayad na siya. Makikita mo magpapakyut na siya. O diba, bayad na sa pakyut niya. Ito namang si Chanel, nilalaro si Tutoy. Ito naman si Ian, siya na ang nagpresenta na maglikom ng kahoy. Kasi ayaw niya daw nakikita si Lola Gets na napapagod. Ang sweet mo naman. Yan nga pala ang pinakamasipag na apo ni Lola Gets. Kinagabihan nga ay biglang tinopak itong si Jasper. Kaya binuhat ko muna siya at kinantahan. Hindi nyo nga pala ako makikita kasi madilim na nga sa kwarto. Akala tuloy ni Lola Gets may nangangaroling sa labas. O mga kaninang, baka naman ginudge nyo na yung boses ko. Pang baby lang talaga yon, pampatulog. Pero in fairness, effective siya, napatulog ko ang aking inaanak. Kinagabihan nga po ay nanood na lang kami ng Batang Quiapo, tsaka yung Linlang. Etong si Lola Gets galit na galit kay Kim Cho sa kalandian. Samantalang ako busy dun sa paggugupit ng invitation ni Beatrice. Shout out nga po pala kay Christian Morales. Feel mo na yung jowa mo. Charot. Shout out nga pala sa 2 nagagandahan kong bilas. Uwi na kayo mga meses, di na ako galit. Ingat palagi kayo dyan and God bless. Salamat mga kaninang sa panonood. Don't forget to like, comment, and share this video. Follow na din po sa Facebook para maka 5K tayo. Visit my YouTube and TikTok account. Maraming salamat mga kaninang sa suporta. Ito ulit ang inyong ninang na nagsasabing aanin mo ang pera kung may ninang kang maganda. Bye-bye!